Ngayong araw, nais kong ibahagi ang isang kwento na labis na tumimo sa aking puso. Ang munting dalagitang ito, mali ba ang kinalalagyan niya? Ang hangin sa loob ng first class cabin ay matigas. Ang mga salita ng babaeng iyon ay malamig at matalim, tila mga di nakikitang kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng first class cabin ng eroplanong ito nang walang awa. Ang nagsalita ay isang mataas at balingkinitang babaeng Amerikana, may blonde na buhok at asul na mga mata, na nagngangalang Tiffany Miller. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sadyang pinababaan na nagiging isang tunog na nakasasakit sa pandinig. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may halong pagmamataas at paghamak. Si Laya, isang 13 taong gulang na dalagita, ay nakaupo ng tahimik sa kanyang upuan, ang upuan sa bintana ng first class. Ang flight number ay malinaw na nakasaad sa kanyang boarding pass, at kahit ang screen sa likod ng upuan ay nagpapakita ng kanyang pangalan sa Ingles, Laya. Hindi siya nagsalita, bahagya lamang siyang nag-angat ng ulo gamit ang kanyang malinaw ngunit matatag, walang sumusukong mga mata upang titigan ang hindi inaasahang bisita. Ito ay first class, hindi ito palaruan, tumawa si Tiffany. Ang tono niya ay lalong lumalamig at sadyang itinaas pa ang boses upang marinig ng lahat ng mga nakapaligid na pasahero. Hindi siya sinagot ni Laya. Tahimik lamang niyang kinuha ang notebook na nakalagay sa kanyang kandungan. Sa matigas na pabalat ng notebook, nakaimprenta ang kulay pilak na mga titik, kampiyon ng Asian Youth Technology Competition. Ito ang karangalan na bago pa lamang niyang nakuha sa Los Angeles, at ito ang simula ng paglalakbay na ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang dalawang kamay, hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit. Ang flight na ito mula sa Los Angeles ay ang unang pagkakataon na tumawid siya sa Pacific Ocean ng mag-isa. Nakuha niya ang first class ticket na ito sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Ito ay premyo, ito ay karangalan. Ngunit sa kalangitang ito, ang kanyang edad at ang kanyang mukhang Asyano ay naging dahilan para siya ay atakehin ng iba. Unti-unting bumibigat ang hangin sa kabin. Nagkunwari ang ibang mga pasahero na naglalaro sa kanilang mga telepono o sadyang tumalikod. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita upang ipagtanggol siya. Tanging si Tiffany lamang ang patuloy na nagbabanta sa dalagita. Iminumungkahi kung bumalik ka na sa economy class, anak. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung kailangan kong tawagin ang flight attendant upang asikasuhin ito kapag lumipad na ang eroplano. Biglang nagpakita nga ang flight attendant. Siya ay isang maputing flight attendant na nakasuot ng dark blue na uniforme. Ang kanyang ngiti ay matigas. Lumapit siya kay Laya. Una, ngumiti siya ng magalang at pagkatapos ay binabaan ng boses, nagsalita. Mahal na ginang, ipinagbigay alam po ng pasahero na ito na baka nagkamali po kayo ng upuan. Maaari ko po bang tingnan ang inyong boarding pass? Kalmado pa rin si Laya. Kinuha niya ang boarding pass mula sa maliit na bag na nakasabit sa kanyang balikat at ibinigay sa flight attendant. Tiningnan ng flight attendant ang boarding pass, bahagyang kumunot ang kanyang kilay, ngunit may ngiti pa rin sa gilid ng kanyang labi, ang tipikal na ngiti ng isang profesional. Tama po, first class seat nga. Ngunit, binago niya ang tono. Ang karamihan sa mga pasahero rito ay mga negosyanteng nangangailangan ng tahimik na pahinga. Baka po maaari ninyong ikonsidera na kusang loob na lumipat ng upuan. Ang salitang kusang loob ay may malinaw na panggigipit. Tumawa si Laya sa kanyang sarili. Naiintindihan niya na hindi ito isyu ng upuan, kundi isyu ng katayuan, isang laro ng uri na nakabatay sa edad, kulay ng balat, at lahi sa kalangitang ito. Sa sandaling iyon, sa labas ng bintana, kumikislap ang mga ilaw ng runway bilang gabay. Pula-kahel ang kulay ng dapit hapon na nagpipinta sa cabin. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Laya at nagpakita rin ng manipis na pilak na kuwintas sa kanyang dibdib. Ang anting-anting ay isang maselang inukit na agila ng Pilipinas, simbolo ng lakas at talino, na isinuot ng kanyang ama sa kanya bago siya umalis patungong ibang bansa bilang isang anting-anting. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang kapit sa kuwintas, huminga ng malalim. Wala siyang sinabi. Tiningnan lamang niya ng diretso ang maliwanag na mga mata ng flight attendant na iyon. Unti-unting bumigat ang hangin sa cabin.
Nagsimula ng magbulungan ang ibang mga pasahero. May nagbulong, bakit hindi pa inaayos? Baka maapektuhan ang paglipad. Ang ilan ay tumingin sa kanya nang may paghamak, tila hinatulan na siya. Tahimik pa rin si Laya. Hinaplos ng kanyang kamay ang anting-anting sa leeg, ngunit naguguluhan ang kanyang kalooban. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama sa kanya. Laya, may ilang labanan sa mundo na kung umatras ka ng isang hakbang, lalo silang lalapit. Kapag nahaharap sa kawalang katarungan, maaari kang pumili na manahimik, ngunit kung pipiliin mong manindigan, huwag kang mag-alinlangan kailanman. Sa sandaling iyon, biglang kumalma ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang nagbukas ng bibig, sa isang boses na malambing ngunit puno ng lakas. Hindi po ako nagkamali ng upuan. Nakuha ko po ang tiket na ito sa sarili kong kakayahan. Hinding-hindi po ako magpapaubaya ng upuan. Nagulat ang flight attendant at namutla si Tiffany sa galit. Ikaw na batang walang alam, naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan? Nagangat ng ulo si Laya. Ang kanyang tingin ay matalim, parang kutsilyo. Dahil alam ko po na wala akong ginagawang mali. Lalong tumigas ang ngiti ng flight attendant, habang si Tiffany, ang blonde na pasahero, ay mukhang isang panalong lawin. May kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Anak, may payo ako. Ang ilang posisyon sa mundo ay hindi para sa lahat. Ang boses ni Tiffany ay puno ng paghamak. May malamig na ngiti sa gilid ng kanyang labi, tila sigurado na siya ang mananalo. Hindi lamang niya kailangan ang upuan. Kailangan niya ng higit pa sa first class seat na iyon. Kailangan niyang itaboy ang dalagitang asyano na ito mula sa kanyang mundo. Ang ibang mga pasahero sa kabin ay tila walang pakialam, ngunit ang totoo, lahat ng mata ay palihim na nakatingin at lahat ng tenga ay palihim na nakikinig. Ang ilan ay bahagyang umiling, ang ilan ay nagbulungan, ngunit walang nagkusang magsalita. Ito ang kalikasan ng tao. Alam ng flight attendant na hindi nagkamali si Laya, ngunit binabaan pa rin niya ang boses upang hikayatin. Ginang, naiintindihan ko po ang inyong katayuan. Ngunit puno po ang flight na ito at ang pasahero pong ito ay may espesyal na katayuan. Kung handa po kayong lumipat sa business class, magbibigay po kami ng karagdagang alok kasama na ang upgrade sa pagkain at serbisyo ng airport pickup. Ano po sa tingin ninyo? Magalang ang mga salita, ngunit may malinaw na panggigipit na hindi niya kayang tanggihan. Hinigpitan ni Laya ang kapit sa kanyang kuwintas. Ang malamig na pakiramdam ng inukit na kahoy ay nagpaalala sa kanya agad ng boses ng kanyang ama. Laya, ang Pilipinas ay hindi man kalakihan, ngunit ang ating puso ay hindi dapat lumiit. Huwag kang matakot na maliitin ng kahit sino, patunayan mo ang sarili mo sa pamamagitan ng kakayahan. Ang mga salitang ito ay ipinaalala ng kanyang ama sa kanya sa NAIA bago siya umalis patungong ibang bansa. Naalala niya na ngumiti pa ang kanyang ama at nagsabi, kung hindi mo na talaga kaya, pisilin mo lang ang anting-anting na ito. Magpapaalala ito sa iyo kung sino ka. Sa sandaling ito, pinisil niya ng mahigpit ang anting-anting sa kanyang palad. Malamig at matatag ang tingin ni Laya. Tahimik siyang nagsalita. Wala po akong kailangan na anumang kompensasyon. Ito po ang upuan ko. May karapatan po akong manatili rito. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw, tila nakaukit sa hangin. Ngunit hindi ito tinanggap ni Tiffany. Nang uyam siya, anak, hindi ko alam kung saan ka nagmula, ngunit dapat kang matutong rumespeto sa katotohanan. American Airline ito, hindi ito ang bakuran ninyo. Habang tumataas ang kanyang boses, lalong lumalamig ang paligid at nagdagdag pa siya ng isang pangungusap. Kahit pananalo ka sa kahit anong tech competition, hindi iyon nangangahulugan na maaari kang magmayabang dito. Ang first class ay para sa mga taong may katayuan, posisyon at edukasyon, hindi para sa mga bata na nag-iingay. Sadyang nag-ikot siya ng mata sa ibang mga pasahero, tila humihingi ng pagkilala sa karamihan. Sa loob ng cabin, may nagsimulang tumango. May nagbulong, oo, masyado pang bata ang batang ito, walang alam. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Laya ay nasa isang korte siya. Ang lahat ay hurado at siya ang dalagitang dinala sa plataporma ng paglilitis. Ang flight attendant ay mukhang nahihirapan at muling magbubukas ng bibig upang manghikayat. Ngunit si Laya ang unang nagsalita.
Kalmado siyang nagsalita. Alam ko po na sa inyong mga mata, ako ay isa lamang dalagitang Asyano na hindi nararapat na umupo rito. Ang kanyang boses ay mababa ngunit may kakaibang lakas. Alam ko rin po na ang pinapahalagahan ninyo ay hindi kailanman ang boarding pass, kundi ang aking edad, kulay ng balat at panlabas na anyo. Pagdating sa puntong ito, dahan-dahan siyang lumingon sa labas ng bintana sa runway na malapit ng lamunin ng dilim. Ngunit gusto ko pa ring sabihin na ang tiket na ito ay nakuha ko sa sarili kong talino at pagsisikap, hindi ibinigay sa akin bilang limos. Hinding-hindi ako magpapaubaya ng upuan at hinding-hindi ako yuyuko sa inyong mga pang-uuyam. Bumalik siya ng tingin ng diretso sa mga mata ng flight attendant. Kung sa tingin ninyo po ay nagkamali ako, isagawa po ninyo ang nararapat na proseso. Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng lahat. Namutla ang flight attendant at kumibot ang gilid ng kanyang labi. Ang ibang mga pasahero sa cabin ay agad na tumahimik. Walang sinuman ang umasa na ang isang 30 taong gulang na dalagitang ito ay magtataglay ng ganitong kapayapaan at tapang. Sa ilang maikling pangungusap, hindi lamang niya tinanggihan ang bitag ng kusang loob na pagpapaubaya, kundi inihayag din ang tunay na katangian ng tila magalang na pang-aapi. Ang tindig ni Laya ay tuwid. Tila isang puno. Tahimik siyang umupo pabalik sa kanyang upuan, yumuko, nagbukas ng notebook at nagpatuloy sa pagsulat ng siksik na computer code na lumilikha ng sarili niyang mundo sa loob ng cabin. Ang cabin ay tahimik, tila isang sementeryo. Wala nang naglakas loob na magsalita. Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga ilaw ng runway. Dahan-dahang gumalaw ang eroplano, ganap nang dumating ang gabi. Ang buong eroplano ay tila nababalutan ng isang di nakikitang katahimikan, ngunit sa katahimikang ito, may isang pusong nagliliyab sa apoy ng hindi pagpapasuko. Ang paggalaw ng eroplano sa runway na sinabayan ng dagundong ng makina ay tila nagpapabilis sa pagtatapos ng hindi pa nalulutas na labanan. Ang hangin sa kabin ay puno ng panggigipit, walang sino man ang nagsasalita. Tanging ang mahinang tunog lamang ng katad ng upuan at ang hindi tumitigil na kislap ng mga ilaw ng runway sa labas ng bintana, ang tila tahimik na nagpapaalala na ang gabing ito ay nakatakdang maging isang gabing hindi malilimutan. Tahimik na nakaupo si Laya, kalmado ang kanyang panlabas na anyo, ngunit ang kanyang kalooban ay lubhang naguguluhan. Dahan-dahan siyang yumuko at tiningnan ang kuwintas sa kanyang kamay. Iyon ang kanyang anting-anting at ang huling kanlungan sa kanyang puso. Tiningnan niya ang maselang inukit na maliit na agila. Sa pagitan ng kilay at mata, may nakatagong bahagyang ngiti, tila ng uuyam at nagpapalakas loob sa kanya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang anting-anting sa leeg. Lumabas ang imahe ng kanyang ama sa kanyang isip. Sa noong araw na iyon, hinawakan ng kanyang ama ang kanyang balikat, puno ng damdamin. Laya, minsan, hindi ikaw ang pumipili ng larangan ng labanan, kundi ang larangan ng labanan ang pumipili sa iyo. Ngunit dapat mong tandaan na ang tunay na tapang ay hindi ang lakas, kundi ang pag-alam kung kailan dapat kumilos. Mula pagkabata, palagi siyang matalino. Sumali siya sa maraming tech competitions, math competitions. Nakatanggap siya ng maraming palakpakan at nakaranas din ng maraming pag-aalinlangan. Alam niya na ang pagtatangi ng mundo sa edad at kulay ng balat ay mas matigas kaysa sa inaakala niya. Ngunit ngayon, ang labanang ito ay dumating ng biglaan at mahirap lutasin. Tumingin siya sa orasan sa cabin. Wala nang 10 minuto bago lumipad ang eroplano. Alam niya na kung hindi maresolba ang isyung ito bago umalis ang eroplano, ang susunod na 10 oras ay magiging kasing haba ng impyerno. Malakas ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinilit niya ang sarili na kumalma dahil naiintindihan niya na kapag kumilos na siya, hindi na ito mababawi. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magkalkula sa kanyang isip, hindi naman siya walang alas. Ang kanyang ama ay isa sa mga executive director sa likod ng isang higanteng teknolohiya sa Pilipinas at isa rin sa mga lihim na shareholder ng airline na ito. Bagaman nakuha niya ang first class ticket na ito bilang premyo sa kompetisyon, ang alas sa likod niya ay sapat na upang mayayanig ang buong sistema ng eroplano. Gayunpaman, hindi niya kailanman ginusto na gamitin ang katayuang ito.
Mula pagkabata, naniniwala siya na dapat siyang umasa sa sarili, hindi sa pamilya. Ang kanyang layunin ay hindi ang maging anak ng isang bilyonaryong Pilipino, kundi ang maging pinakabatang AI expert sa Asia. Ngunit ngayong araw, ang kahihiyang ito ay lumampas na sa kanyang limitasyon. Hinigpitan niya ang kuwintas, bumulong sa sarili. Hindi ko na ito matitiis, ama. Dahan-dahan niyang inilapag ang notebook at kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang paggalaw ay marangal, malamig, ngunit may matinding pagpapasya. Nag-scroll siya sa contacts at nakita ang isang pamilyar na pangalan, Attorney Reyes. Ang abogado na ito ay ang pinakapinagkakatiwalaang legal consultant ng kanyang ama at siya rin ang pinakamataas na legal representative ng airline. Pindot niya ang call button. Bahagyang lumiwanag ang screen ng telepono, tila isang liwanag na umilaw sa dilim. Kumonekta ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay mababa at matatag. Ginang Laya, may kailangan po ba kayo? Napakagabi na po. Kalmado, ngunit malinaw ang boses niya. I-activate ang emergency protocol, code E3. Isang maikling pangungusap, ngunit parang kidlat. Tumahimik ang kabilang linya sa loob ng 3 segundo at pagkatapos ay may mahinang tugon. Naiintindihan ko po. Aasikasuhin ko po agad. Nag-dial off siya nang mabilis at may pagpapasya. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay naging kakatuwang kalmado na may bahagyang pakiramdam ng kaluwagan. Dahan-dahan niyang itinago ang telepono at sumandal sa upuan. Ang kanyang kalmadong mga mata ay tumingin sa mga pasahero na nang-uuyam sa kanya at sa namumutlang flight attendant. Wala siyang sinabi, ngumiti lamang siya ng bahagya. Ang ngiti ay kahawig ng mukha ng anting-anting sa kuwintas misteryoso, kalmado at may bahagyang pang-uuyam. Alam niya na pagkatapos nito, magsisimula na ang tunay na palabas. Nagsimula na ang kanyang paghihiganti. Dahan-dahang bumagal ang bilis ng eroplano sa runway, naghihintay ng signal para sa paglipad. Ang mga ilaw ng signal ay patuloy na kumikislap, ngunit ang kapaligiran sa kabin ay hindi na kasing lamig tulad kanina. Tahimik na nakaupo si Laya, ang 2 kamay ay nakalapat sa kanyang kandungan, ang kanyang tingin ay kalmado, halos malamig. Pagkatapos ng tawag, ang bigat sa kanyang puso ay tila pansamantalang natigil. Alam niya na kapag na-activate na ang protocol na iyon, ang magiging resulta ay hindi na isang personal na alitan, kundi isang mataas na antas ng pagyanig ng buong sistema ng airline. Hindi lamang ito isang labanan para sa upuan, kundi isang paghaharap ng kapangyarihan. Yumuko siya at tiningnan ang screen ng telepono na nagpapakita pa rin ng pagtatapos ng tawag kanina. Ang Code E3 ay isang espesyal na emergency order para sa mga miyembro ng pamilya ng pinakamataas na shareholder ng airline. Kapag na-activate, ang unang prioridad ay ang agarang pag-aasikaso sa lahat ng posibleng alitan. Ang pangalawa ay ang ipaalam sa lahat ng senior management na pumasok sa emergency status. Ang pangatlo ay kung may paglabag sa panuntunan ang mga tauhan ng eroplano, sisimulan agad ang disciplinary investigation. Ang protocol na ito ay binalaan na huwag gamitin kailanman, maliban na lamang sa mga hindi maiiwasang sitwasyon. Ngunit ngayong araw, hindi siya nag-alinlangan ni Katiting. Bumuntong hininga siya ng bahagya, tumingin sa paligid ng cabin at huminto sa blonde na babaeng si Tiffany. Si Tiffany ay nakaupo ng mayabang, tila hindi niya alam ang bagyo na darating. Patuloy siyang nagbubulungan sa pasahero sa tabi niya, na pinag-uusapan ang tungkol sa mga tao mula sa maliliit na bansa na walang edukasyon. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ang mga flight attendant ay tila nag-aalangan pa rin, hindi alam kung ano ang gagawin. Nagbubulungan lamang sila, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa at pag-aalala. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang announcement lights sa cabin. Isang seryoso ngunit mababa, makapangyarihang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa loudspeaker. Mahal na mga pasahero, ito po ang kapitan ng flight na ito. Dahil sa natanggap na emergency message sa loob, ang flight ay pumasok na po sa isang espesyal na pamamaraan. Hinihiling po namin sa lahat ng flight attendant na itigil ang lahat ng hindi kinakailangang operasyon at panatilihin ang kaayusan sa lugar. Ang announcement ay parang isang malaking bomba na sumabog.
Lahat ay nag-angat ng ulo ng sabay-sabay, nagulat. Nagkandara pa ang mga flight attendant, nagmamadaling suriin ang kanilang handheld devices. Pagkaraan ng ilang segundo, sabay-sabay na namutla ang mukha ng lahat. Pagkatapos, ang head cabin crew na nasa harap ng first class cabin ay may hawak na tablet at mabilis na naglakad papalapit kay Laia. Yumuko siya ng malalim. Ang kanyang boses ay masigasig ngunit magalang. Mahal na ginang Laia, humihingi po kami ng paumanhin sa hindi nararapat at hindi tamang pagkilos kanina. Maghahanda po kami agad ng isang espesyal na pribadong espasyo para sa inyo at i-activate ang pinakamataas na antas ng serbisyo. Maaari po bang itanong kung nais ninyong pumunta sa espesyal na VIP lounge ngayon din po? Tahimik ang cabin. Si Tiffany, na dating mapagmataas, ay namutla agad. Kumibot ang gilid ng kanyang labi. Malaki ang kanyang mga mata. Malinaw na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Ang ibang mga pasahero ay natigilan, yumuko, at hindi naglakas loob na tumingin man lang kay Laia. Hindi agad sumagot si Laia. Ngumiti lamang siya ng bahagya at tahimik na nagsalita. Hindi na po kailangan. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may pagpapasya. Dahan-dahan siyang nagangat ng ulo, tumingin sa head cabin crew. Ang kanyang boses, bagaman malinaw, ay hindi matatanong. Ang gusto ko po ay hindi ang pagpapaubaya ng upuan at hindi rin ang espesyal na pribilehyo. Umaasa lang po ako na ang aking karangalan ay respetuhin tulad ng nararapat. Ang mga salitang ito ay hindi mayabang at hindi mababa, ngunit puno ng lakas. Ang head cabin crew ay tumango na lamang ng paulit-ulit. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Laia, inayos ang kanyang maliit na jacket. Ang kanyang paggalaw ay kalmado, tila isang orchid na hindi natitinag ng hangin, hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang mapagmataas na si Tiffany. Tahimik lamang siyang nagsalita. Ang ilang tao ay hindi kailanman naiintindihan na ang tunay na karangalan ay wala sa upuan kundi sa ugali. Pagkatapos magsalita, umupo siyang muli, yumuko, nagbukas ng notebook at nagpatuloy sa pagsulat ng kanyang code. Tahimik na tahimik sa cabin. Hindi mabilang na mga mata ang nakatingin sa kanya, ngunit wala nang naglakas loob na gumawa ng anumang bagay na labis. Sa labas ng bintana, lalong lumalalim ang gabi, ngunit ang kanyang anino sa kadiliman ay tila naging maliwanag at natatangi. Ang eroplano ay tuluyan nang pumasok sa runway sa gabi. Ang bawat ilaw na gumagabay ay tila bumubulong na hindi lamang ito isang ordinaryong flight, kundi isang labanan ng kapangyarihan. Tahimik na nakaupo si Laia sa kanyang upuan. Kalmado man ang kanyang panlabas na anyo, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Umalingaw-ngaw muli ang announcement sa cabin. Sa pagkakataong ito, hindi na ang boses ng dating kapitan, kundi ang boses ng isang lalaki mula sa mas mataas na antas mababa, marangal, at may kapangyarihan na hindi mapag-aalinlanganan. Mahal na mga pasahero, ang flight na ito ay nakatanggap ng utos mula sa Board of Directors upang asikasuhin ang hindi nararapat at seryosong maling pag-uugali na naganap sa eroplano kanina. Isang panloob na disciplinary investigation ang isinagawa. Hinihiling po sa lahat ng nauugnay na flight attendant na itigil agad ang kanilang operasyon at sumailalim sa karagdagang investigasyon. Ilang maikling pangungusap lamang, ngunit tila isang malaking bomba na bumagsak na nagdulot ng gulo sa buong cabin. Agad na namutla ang lahat ng flight attendant, hindi makapaniwala sa nakikita. Sunod-sunod na pangalan ang nagsimulang matukoy ng sistema bilang pansamantalang sinuspinde sa operasyon. Ang dating mapagmataas na flight attendant na nagpakita ng masamang asal kay Laia ay nanghina. Ang kanyang labi ay namutla, ang kanyang mga mata ay lumuluha at halos bumagsak ang kanyang buong katawan. Si Tiffany ay nanigas, tila nagyelo. Nakaupo siyang matigas, mahigpit na nakakapit ang dalawang kamay sa kanyang palda hanggang sa pumuti. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na ang dalagitang inaakala niyang hindi karapat-dapat sa first-class seat ay may kakayahang baligtarin ang power structure ng buong eroplano sa isang iglap. At ang mas nakakagulat sa kanya ay ang lahat ng ito ay nangyari sa isang tawag lamang ng dalagitang iyon. Nagsimula nang magbulungan ang mga pasahero sa cabin,
May pagtataka, paghanga, at pagkabigla iba't ibang emosyon ang naghahalo-halo sa saradong espasyong ito. Sino ba talaga ang dalagitang iyon? Diyos ko, paano niya nagawa iyon? May malaking kapangyarihan ba sa likod niya? Sa isang iglap, bumalik sa kay Laya ang lahat ng mata. Ngunit nanatili siyang kalmado, tila ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanya. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang sinuman. Patuloy siyang nakatuon sa pagdetalye ng code sa kanyang notebook. Ang notebook na iyon ay tila kanyang mundo. Ang kaguluhan sa labas ay hindi makapapasok. Gayunpaman, alam niya sa kanyang puso na nanalo siya sa labanang ito at nanalo siya ng may dangal. Hindi lamang ito tagumpay para sa upuan, kundi tagumpay para sa dignidad. Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ng mga yabag ang narinig. Isang lalaking nasa katamtamang edad, nakasuot ng light gray na suit na may logo ng airline sa dibdib, ay pumasok sa first-class cabin na may seryosong mukha. Siya si Mr. De La Cruz, ang Vice President ng Asia Pacific Region ng airline na ito. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng higit na pagka-alerto sa lahat ng flight attendant, tila humarap sila sa isang mabigat na kalaban. Dahan-dahang naglakad si Mr. De La Cruz papalapit kay Laya, yumuko ng malalim, at sa pinakamapagpakumbaba na boses, nagsalita, "Mahal na ginang Laya, dahil po sa aming kapabayaan at maling pagpapasya, nakaranas po kayo ng abala at paghihirap. Ito po ay isang seryosong pagkakamali namin. Sinimulan na po ng Executive Board ang isang mataas na antas ng pulong upang asikasuhin ang isyung ito. Para po sa inyong karagdagang paglalakbay, personal ko po kayong babantayan hanggang sa lumapag ang eroplano sa Maynila." Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang paghingi ng paumanhin, kundi isang hayagang pagpapakita na ang kanyang katayuan ay sapat na upang ang isang vice-presidente ay personal na maglingkod sa kanya. Ngumiti si Laya ng bahagya. "Salamat po, ngunit umaasa po ako na ang pangyayaring ito ay hindi lamang magiging panloob na investigasyon kundi magpapaalala sa lahat na ang respeto ay isang pundasyon na hindi naghihiwalay ng edad, kulay ng balat o upuan." Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit may matibay na pagpapasya. Tumango si Mr. De La Cruz. "Naiintindihan ko po. Ipapaabot ko po ang inyong komento sa Executive Board ng naaayon sa katotohanan." Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Tiffany. Namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay nanginginig, nagsasalita, ng pautal-utal. "Ako, wala akong intensyon. Hindi ko alam na ikaw si..." Dahan-dahang lumingon si Laya sa kanya. Ang kanyang tingin ay kalmado, walang anumang awa. "Hindi mo po kailangang malaman kung sino ako. Dahil ang pagrespeto sa iba ay hindi dapat itayo sa takot sa katayuan." Isang maikling pangungusap, ngunit kasing bigat ng 1,000 bato na nagpatahimik kay Tiffany. Yumuko siya, ang kanyang mga mata ay lula. Ang kanyang katawan ay tila isang lobo na nawawalan ng hangin, hindi na mapagmataas. Ang ibang mga pasahero sa cabin ay natigilan din sa mga salitang ito. Marami ang yumuko at nag-isip. Ang hangin ay napuno ng isang paggalang na mahirap ilarawan. Sa sandaling ito, si Laya ay hindi na lamang isang dalagita, kundi isang sinag, isang espada na tumagos sa fog ng kapangyarihan sa kalangitang ito. Ang eroplano ay pumasok na sa runway, naghahanda para sa paglipad. Muling umalingaw-ngaw ang dagundong ng makina. Dahan-dahang bumilis ang eroplano patungo sa kalangitan sa gabi. At ang paglalakbay na ito ay nakatakdang maging isang di malilimutang alaala para sa lahat ng pasahero sa eroplano. Matatag na lumipad ang eroplano sa kalangitan sa gabi. Ang bilog na buwan ay maliwanag at nakabitin ng tahimik, tila isang tahimik na tagamasid sa paglalakbay na ito. Sumandal si Laya sa likod ng upuan, pumikit at bumuntong hininga ng mahaba. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa inukit na agila na anting-anting. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang malamig at maselang ukit. Sa sandaling ito, tinanggal niya sa wakas ang maskara ng kapayapaan kanina at pinabayaan ang pagkapagod at pagiging komplikado sa kanyang puso na pumasok. Alam niya na ang panlabas na tagumpay ay hindi nangangahulugan ng panloob na kaluwagan. Hindi siya ipinanganak na malakas, ngunit alam niya ng higit sa sinuman na
kung ang dignidad ay isang luho sa lipunang ito, lalo na para sa isang dalagita na tulad niya na kailangang magdala ng maraming tingin at inaasahan mula sa maraming tao. Tahimik siyang bumulong, "Ama, alam mo ba, pagod na po talaga ako." Naalala niya ang mainit at matatag na kamay ng kanyang ama. Sa tuwing nananalo siya ng isang international competition at umuuwi, ang kanyang ama ay ngingiti lamang ng bahagya at magsasabi, "Laya, binabati kita." Ngunit naalala mo ba? Ang pinakamapagmataas na bagay ay hindi ang tropeyo, kundi ang iyong pagtitiyaga. Palaging itinuturo ng kanyang ama sa kanya na ang tagumpay ay hindi upang talunin ang iba, kundi upang hindi matalo ang sarili. Ngunit ang tagumpay ngayong gabi ay nagdulot ng malalim na sakit sa kanyang puso. Hindi siya masaya, may bahagyang kalungkutan pa nga, dahil naiintindihan niya na ang bagyong ito, sa huli, ay nagmula sa paggamit niya ng kapangyarihan ng kanyang pamilya upang bawiin ang hustisya. Bagaman wala siyang intensyon na ipagmalaki ang kanyang katayuan sa proseso, alam niya na sa huli, mayroon pa ring di nakikitang tali na sumusuporta sa kanya. Ayaw niyang matawag na anak mayaman na umaasa sa kanyang pamilya at ayaw niyang maging isang mayayamang anak na gumagamit lamang ng kapangyarihan upang mang-api ng iba. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Minsan, kung hindi ka gagamit ng lakas, maaapi ka lang. Ang kanyang damdamin ay nagkakasalungatan at komplikado. Sa isang banda, masaya siya na napanatili niya ang kanyang limitasyon. Sa kabilang banda, malalim siyang nag-aalinlangan kung sulit ba ang ganitong uri ng tagumpay. Ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana ay tumama sa kabin. Ang kulay pilak na liwanag ay tumama sa notebook na nakalapag sa kanyang kandungan. Matagal niyang tinitigan ang notebook na iyon at bigla niyang naalala ang litrato na nakalagay sa loob ng aklat na iyon. Iyon ay isang litrato noong bata pa siya kasama ang kanyang mga magulang sa kanilang bayan. Sa litrato, mainit ang sikat ng araw. Siya ay isang maliit na batang babae na may 2 tirintas, tumatawa ng walang malay. Inaakbayan siya ng kanyang ama. Mahigpit na hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Ang buong pamilya ay tumatawa ng masaya, tila ang pinakamalamang sikat ng araw sa tagsibol. Dahan-dahan niyang kinuha ang litrato. Ang mga gilid ng litrato ay kupas sa paglipas ng panahon. Sa sandaling iyon, biglang uminit ang gilid ng kanyang mga mata. "Nagbago po ba ako?" Tahimik siyang nagtanong, tila nagtatanong sa sarili at sa kanyang malalayong magulang. Ang kabin ay tahimik pa rin. Tanging ang mahinang dagundong lamang ng makina ng eroplano habang lumilipad ang naririnig. Sa sandaling iyon, ang isang matandang pasahero na nakaupo sa tabi niya ay nagsalita ng mahina. Ang kanyang boses ay malat ngunit mainit. "Anak, ang ilang bagay ay hindi ikaw ang nagbago, kundi ang mundo ang lumaki ng mas mabilis kaysa sa iyo." Nagulat si Laya. Lumingon siya sa nagsasalita. Siya ay isang matandang lalaki na may puting buhok, nakasuot ng salamin na may silver frame, ngunit ang kanyang mukha ay may halong karunungan sa buhay. Dahan-dahan siyang ngumiti ng magiliw at tahimik na nagsalita. "Pinanood ko ang buong pangyayari kanina, anak. Mas matapang ka kaysa sa sinumang matanda at mas naiintindihan mo ang paggalang kaysa sa sinuman." Ang kanyang mga salita ay tila isang malinaw at dalisay na tubig na dumaloy ng malambing sa puso ni Laya. Bahagyang namula ang gilid ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang ngumiti. "Ngunit kailangan ko pa ring gamitin ang lakas na ayaw kong gamitin." Umiling ang matandang lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado. "Hindi ka nagmayabang. Hindi mo ginamit ang espesyal na kapangyarihan. Pinrotektahan mo lang ang iyong dignidad. Iyon ang nararapat sa iyo." Huminto siya sandali at nagpatuloy. "Tandaan mo, hindi lahat ay may pagkakataon na pumili, ngunit mayroon ka. Maaari mong gamitin ang iyong kapangyarihan upang protektahan ang hustisya. Iyon ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan mo at ng mga taong gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang mang-api ng iba." Ang mga salitang ito ay nagpatahimik kay Laya ng matagal. Ang kanyang puso ay tila may kumatok ng mahina. Bigla niyang naunawaan na ang tunay na tapang na sinabi ng kanyang ama ay maaaring ito nga, hindi upang ipagmalaki ang kapangyarihan, kundi upang protektahan ang dignidad na bago pa lamang niyang nakuha. Dahan-dahan siyang ngumiti. Sa pagkakataong ito,
tumawa siya ng hayag at buong puso. Ibinalik niya ang litrato sa notebook at hinigpitan muli ang kapit sa inukit na agila na anting-anting sa leeg. Bumulong siya sa kanyang puso. Ama, naiintindihan ko na po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po tatalunin ang sarili ko. Sa sandaling ito, tuluyan nang naglaho ang mga ulap sa kanyang puso. Ang eroplano ay patuloy na lumilipad sa kalangitan sa gabi. Ang bilog na buwan sa labas ng bintana ay tila naging mas malambing at maliwanag. Lumipas ang oras. Ang eroplano ay matatag pa ring lumilipad sa mataas na kalangitan. Ang mga ilaw sa cabin ay pinalabo. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog o nakatitig sa kanilang mga telepono. Ang kapaligiran ay tahimik at payapa. Ngunit hindi pa natutulog si Laya. Nakasandal pa rin siya sa likod ng upuan. Ang kanyang tingin ay tumagos sa bintana ng eroplano, nakatingin sa walang hanggang kadiliman ng kalangitan sa gabi. Ang kalangitan sa gabi ay madilim. Paminsan-minsan, may mga kislap ng bituin, tila nagsasabi sa kanya na gaano man kagulo ang mundo, may ilang liwanag na sulit panatilihin. Walang kamalay-malay, hinaplos ng kanyang daliri ang anting-anting sa leeg. Ang maliit na inukit na agila ay naging pinakamalalim na kanlungan sa kanyang isip sa sandaling ito. Sa loob ng kanyang puso, siya ay kalmado, ngunit puno. Ang lahat ng kaguluhan at pagbabago sa paglalakbay na ito ay tila nagsimulang magsettle na nagiging isang makapal na lupa sa kanyang puso na nagpapatatag at nagpapatibay sa kanya. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw muli ang announcement sa eroplano. Ang boses ng kapitan ay pamilyar at propesyonal. Mahal na mga pasahero, ang flight na ito ay malapit nang pumasok sa airspace ng Pilipinas. Inaasahan na lulapag tayo sa Ninoy Aquino International Airport, Maynila, sa loob ng 35 minuto. Hinihiling po namin sa lahat ng pasahero na ikabit ang kanilang seatbelt, ayusin ang kanilang mga bagahe at maghanda para sa paglapag. Ang maikling mensaheng ito ay nagpatibok ng bahagya sa puso ni Laya, ang Pilipinas, ang kanyang bayan. Sa wakas, malapit na siya. May bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Iyon ay ang ngiti ng isang umuwi ang kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Sa wakas, naamoy niya ang lupa ng kanyang bayan. Dahan-dahang bumaba ang eroplano. Ang tanawin sa gabi sa labas ng bintana ay unti-unting luminaw. Sa bintana ng eroplano, nakita niya ang kislap ng mga ilaw ng Metro Manila. Ang pamilyar na outline ng mga kalsada, ang kumikislap na mga anino lahat ay kakatuwang pamilyar at mainit. Tila naririnig niya ang ingay ng mga night market na amoy ang bango ng pansit at adobo. Ang mabigat na bato sa kanyang puso ay dahan-dahang bumaba kasabay ng pagbaba ng eroplano. Tahimik siyang bumulong sa kanyang puso, umuwi na ako. Sa sandaling iyon, lumapit si Vice President De La Cruz sa kanyang upuan muli at nagsalita sa isang taos-puso at mapagpakumbabang boses. Ginang Laya, naitala po namin ang lahat ng nangyari. Pagkalapag, agad po kaming magsasagawa ng mataas na antas ng review meeting at formal na hihingi ng paumanhin sa publiko. Kung mayroon pa po kayong anumang karagdagang kahilingan, mangyaring makipag-ugnayan po sa akin ng personal. Aasikasuhin ko po ang lahat. Tiningnan siya ni Laya ng sandali at tahimik na nagsalita, hindi na po kailangan. Nagulat si Mr. De La Cruz. Malambing siyang nagsalita, umaasa po ako na maaalala ninyo na may ilang bagay sa mundo na mas mahalaga kaysa sa reputasyon, katayuan o posisyon. Iyon po ay ang pundasyong respeto. Ang kanyang boses ay kalmado, walang galit, hindi mayabang o mapagmataas, kundi isang malinaw at matatag na paninindigan. Matagal na nanahimik si Mr. De La Cruz at pagkatapos ay tumango ng malakas. Puno ng paggalang ang kanyang mga mata. Dahan-dahang bumaba ang eroplano. Ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba ay lalong lumalapit. Ang gabi ng Maynila ay tila isang malambot na kumot na naghihintay sa pagbabalik ng manlalakbay. Sa katahimikang ito, isang maliit na pangyayari ang naganap nang hindi sinasadya. Isang babaeng flight attendant na siya lamang ang hindi nakibahagi sa hindi patas na pag-uugali sa naunang insidente ay palihim na lumapit kay Laya at bumulong ng mahina. Ginang Laya, salamat po sa inyong mga salita kanina. Bahagyang nagulat si Laya. Nagangat siya ng ulo at tumingin sa kanya. Bumulong ang flight attendant.
Pinaintindi po ninyo sa akin na ang respeto ay hindi nagmumula sa uniforme, hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa pagpili. Hinding-hindi ko po malilimutan ang inyong mga salita habang buhay. Pagkatapos magsalita, bahagya siyang yumuko at tahimik na lumayo, nang hindi nang aabala ng iba. Ang maikling pag-uusap na ito ay nagpainit sa puso ni Laya. Alam niya na ang kanyang ginawa ay nagtanim ng ilang buto sa puso ng ilang tao. Ito ang resulta na pinakagusto niyang makita mula sa paglalakbay na ito. Ang eroplano ay sa wakas lumapag. Sa sandaling dumampi ang mga gulong sa runway, kasabay ng mahinang pagyanig, ito ay nagpahayag ng pagtatapos ng pambihirang paglalakbay na ito. Ang mga ilaw sa kabin ay lumiwanag. Tumayo ang mga pasahero, nag-ayos ng kanilang mga bagahe, at naghanda na umalis sa eroplano. Dahan-dahang tumayo si Laya, isinabit ang kanyang maliit na backpack sa likod. Mahigpit pa rin niyang hawak ang notebook at ang kuwintas sa leeg. Hindi siya lumingon. Lumabas siya sa kabin ng tahimik, may matatag at marangal na lakad. Habang naglalakad siya sa jet bridge papasok sa terminal, huminga siya ng malalim, nilanghap ang hangin ng Pilipinas. Iyon ang amoy na pinakapamilyar sa kanya, ang pinakakomportable. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang paglipad sa karagatan, kundi isang paglampas sa limitasyon ng buhay, at handa na siyang harapin ang lahat ng alon na darating. Lumalim ang gabi, dahan-dahang lumabo ang mga ilaw ng Maynila. Hinihila ni Laya ang kanyang maliit na maleta, nag-iisa na naglalakad sa arrival hall ng NAIA. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit matatag. Ang matigas na pabalat ng notebook sa kanyang kamay, at ang agila na anting-anting sa leeg ay umuugoy kasabay ng kanyang paggalaw. Hindi niya sadyang itinago ang kanyang sarili at hindi rin sadyang binilisan ang kanyang lakad. Hinayaan ang mga dumadaang pasahero na tingnan siya ng iba't ibang tingin, pag-aalinlangan, paghanga o pagkalito. Ang kanyang puso ay kalmado tulad ng hindi kailanman. Ngayong gabi, pinatunayan niya ang sarili sa pamamagitan ng pagkilos at pinanatili niya ang kanyang paninindigan sa kanyang puso sa pamamagitan ng katahimikan. Biglang nag-vibrate ng mahina ang kanyang cellphone. Isang text message ang lumabas sa screen. Galing ito sa kanyang ama. Simple lang ang nilalaman ng mensahe, isang maikling pangungusap lamang, "Welcome home." Tiningnan niya ang ilang titik na ito. Sa wakas, lumabas ang isang pambatang ngiti sa gilid ng labi ni Laya. Mahina siyang nag-reply, "Ama, nagdala po ako ng tagumpay. Hindi po ang tiket, kundi ang puso ko." Pindot niya ang send button at dahan-dahang itinago ang telepono. Sa sandaling iyon, ang TV screen sa sulok ng hall ay nagpapalabas ng balita. Ipinakita ng balita ang imahe ng eroplano at isang maikling ulat tungkol sa alitan na nangyari sa eroplano. Ayon sa ulat, ang 15 taong gulang na dalagitang ito ay ang kampeon ng Asian Youth Technology Competition at isa rin sa mga tagapagmana ng kilalang pamilya ng teknolohiya. Ngunit ayon sa mga nakasaksi, hindi niya ipinagmalaki ang kanyang katayuan sa buong proseso, ngunit ginamit ang kanyang kapayapaan at talino upang matagumpay na protektahan ang kanyang mga karapatan. Ang boses ng balita ay umalingaw-ngaw sa hall. Hindi kakaunti ang mga tao na huminto at lumingon. Gayunpaman, ngumiti lamang si Laya ng bahagya. Hindi man lang siya lumingon dahil naiintindihan niya na ang hinahanap niya ay hindi kailanman ang palakpakan kundi ang kapayapaan at katatagan sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang maleta, lumabas sa pinto ng airport. Ang simoy ng hangin sa gabi ay humihip ng mahina, nagdadala ng pamilyar na amoy ng gabi ng Maynila na hinaluan ng mga ilaw ng lungsod at ang kakaibang init ng kanyang bayan. Isang itim na sedan ang nakatigil sa pinto. Magalang na bumaba ang driver mula sa kotse at binuksan ang pinto para sa kanya. Pumasok siyang nakaupo, nang maayos at tahimik na nagsalita, "Salamat po." Dahan-dahang umalis ang kotse sa airport. Ang tanawin sa gabi ng Maynila sa labas ng bintana ay unti-unting nagbukas, tila isang kuwadro. Tinitigan niya ang pamilyar na mga ilaw sa kalsada. Ang mga nagtitinda sa tabi ng kalsada, lahat ay tila ordinaryo, ngunit kaibig-ibig. Sa sandaling ito, nadama niya talaga ang kahulugan ng pagiging bahagi. Bumulong siya sa sarili, ang buhay ay hindi palaging maayos tulad ng paglalayag. Minsan,
Kailangan mong lumipad sa isang bagyo upang makita ang kalangitan na puno ng bituin. Inabot niya ang kamay at hinigpitan ang kapit sa inukit na agila na anting-anting. Ang gilid ng kanyang labi ay nagpakita ng isang malinis at mainit na ngiti. Ang paglalakbay na ito ay nagpaintindi sa kanya na ang dignidad ay hindi kailanman ibinibigay ng iba kundi isang bagay na kailangan mong protektahan ang sarili mo. Ang tapang ay hindi lamang ang pag-atake, kundi ang katatagan na panatilihin ang kahinahunan sa puso. At ang tahanan ay ang tanging lugar na gaano man siya nasaktan, gaano man siya nasugatan, ay yayakap sa kanya ng malambing. Lumingon ang kotse sa kanto, lalo pang lumalim ang gabi. Dahan-dahan siyang pumikit, hinayaan ang tunog ng gulong ng kotse at ang hangin mula sa labas ng bintana na maghalo at maging isang malambing na lullabay. Sa malayo sa kalangitan sa gabi, ang mga bituin ay patuloy na nagniningning. Ang kwentong ito ay nagtapos sa katahimikang iyon, isang malambot ngunit matatag na pagtatapos. Ngunit ang kwento ng buhay ni Laya ay nagsisimula pa lamang. Pagdating dito, naniniwala ako na mayroon din kayong maraming damdamin sa inyong puso. Sa panahong ito na tila sibilisado at humihingi ng pagkakapantay-pantay, ang totoo, ang pagtatangi at uri ay naroon pa rin sa lahat ng dako. Minsan, nakatago ito sa likod ng magagandang salita. Minsan, nakatago ito sa mga patakaran na tila normal at maging ikaw at ako ay maaaring maging mapang-api ng hindi nalalaman. Sinasabi sa atin ng kwento ni Laya na ang dignidad ay hindi kailanman isang bagay na matutukoy ng isang boarding pass, upuan o katayuan. Ang tunay na dignidad ay kapag ikaw ay hinamak at hinamon, maaari mo pa ring panatilihin ang iyong kahinahunan at katatagan. Hindi ka nawawalan ng katinuan dahil sa galit. Hindi mo iniiwan ang prinsipyo dahil sa panggigipit. Hindi siya sumigaw ng malakas. Hindi siya naghigante. Ngunit pinili niyang gamitin ang kapayapaan, talino, at isang saloobin na hindi mayabang at hindi mababa upang protektahan ang kanyang mga karapatan at upang protektahan din ang pinakapundasyong respeto sa dignidad ng tao. Sa buhay na ito, hindi natin magagarantiya na ang lahat ay magiging maayos sa bawat pagkakataon, ngunit maaari nating piliin na hindi mawala ang ating paninindigan para sa kabutihan, hustisya, at respeto sa bawat pagkakataon. Kung kailanman ay hinamak ka ng iba dahil sa iyong edad, hitsura, o pinagmulan, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ang bawat pusong malambing ngunit matatag ay ang pinakamagandang liwanag sa mundong ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng damdamin, mangyaring isulat ang iyong komento sa comment section upang magpalitan tayo at makinig sa mga karanasan ng bawat isa. Ang bawat komento, bawat pagbabahagi mo ay ang pinakamainit na suporta para sa kwentong ito. At ito rin ang pinakamalalim na pampalakas loob para sa mga taong tahimik na nagsisikap na panatilihin ang kanilang dignidad. Kung handa ka, mangyaring i-follow at i-like ang channel na ito upang makapaghatid pa ito ng maraming kwento ng totoong buhay at magagandang kaisipan. Salamat sa pakikinig ngayon. Hanggang sa susunod na kwento.